So ayan na nga mga pre 'no, pag-usapan po natin ngayon itong si Doctor Love at Beyonce mga pre. Kasi meron po akong ipapakitang video sa inyo mga pre, na ewan ko kung anong mararamdaman niyo dito ano. Kasi ayon po sa iilan diyan, sa mga nagko-comment diyan, si Beyonce daw po ay malandi? Mhm. Naku, gaano po ito katotoo mga pre, yung pagiging malandi di umano ni Beyonce 'no? May video po tayo na kung saan si Beyonce ay hinalikan si Edo, okey? Bibigyan natin ito ngayon ng reaksyon. Grabe 'no? So tingnan natin 'no kung, ano ba talaga yung inyong magiging opinyon dito at magiging reaksyon mga pre 'no, kasi kakaiba 'tong video na 'to at eto si Doctor Love pag-usapan natin kasi meron palang nag-uutos sa kanya na bakbakan ito ng bakbakan. Oh, may taga-sulsol. So malamang si Beyonce gano'n din po yung nangyayari, okey? So yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Siyempre, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating reaksyon ngayon, ayan, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po maging updated po kayo sa mga uploads po natin. Ayan, para always po kayong ring the bell button po para updated po kayo palagi. Okay, so eto na mga pre 'no. Unahin po natin itong kay Beyonce, okay? Eto po, ayan, etong videong ito 'no, kung saan hahalikan ni Beyonce yung dito ni Edo. So tingnan natin, i-analyze po natin ito mga pre. Panoorin po natin ang video. Make sure bago tayo manood, naka-like ka na, naka-share ka na, at naka-subscribe ka na and ring the bell button, ayan. So eto na mga pre, panoorin po natin. Dito muna tayo sa unang paglapit ni Beyonce. Unang step muna tayo. Si Beyonce po yung yumakap, siya po yung lumapit kay Edo. Si Edo siyempre, welcome ka naman. 'Di ba? Naka-smile po si Beyonce diyan, masaya. Hindi naman po mukhang stress, hindi naman po mukhang minanyak. Kasi kung minanyak ka po, hindi po ganyan ang magiging smile mo. 'Di ba? Ulitin natin. Sabi ni Edo dito, humalik po siya. Hindi po nagdalawang isip, humalik po siya kay Edo. Masaya siya sa kanyang ginagawa. Akala ko ba minanyak ka? Ito yung pag-analyze ko lang ano, ang tao pong minanyak, hindi po ganyan ang ekspresyon ng kanyang muka. Hindi po agad yayakap. Mag-aalangan pa po yan na para bang nandidiri. Yun po yun. Pero dito po, dire-diretso. I-play po natin ng buo yung video. Di ba? Kinilig pa po. So kayo po ba'y maniniwala sa kasinungalingan? Ako'y naniniwala ang kasinungalingan lang po ni Beyonce yun. Wala po tayong makikitang resibo pero sa laway niya may kapital. Ayun yung kapital, yung laway, di ba? So dito po, hindi po ako kumbinsido na ikaw, Beyonce, ay inabuso, minanyak, et cetera, di ba? Walang gano'n. So kung i-analyze po natin ang videong ito, ewan ko lang po sa inyo kung anong pag-analyze nyo dito sa videong ito. Basta ako po, napakalayo po sa katotohanan sa mga pinagbibintang ni Beyonce kay Edo mga pre. 'Di ba? Tayo po, do'n lang naman po tayo sa katotohanan, 'di ba? Katotohanan lang. Ngayon, bakit kaya ito si Beyonce nagalit kay Edo? Malamang, sabi ko sa inyo mga pre, malamang dahil po ito sa sponsor. Nagalit sa kalingap, galit kay Edo, malamang nabibigyan po ng kaunting pandog food si Beyonce para magalit dito sa mga taong napalapit sa kanya dati. Parang si Dr. Love, ngayon re-reaksyonan natin, may nag-uutos sa kanya. Malamang kung ano po yung nangyayari kay Dr. Love, nangyari din kay Beyonce.
si Dr. Love nakakaiwas. I mean, nadadala din si Dr. Love sa mga utos sa kanya, 'di ba, na banatan ito ng banatan para sa sponsor. Ginagawa din po 'yan ni Dr. Love. Pero this time sa ipapakita kong video sa inyo, no, mukhang, si Dr. Love po ay umiiwas dahil siyempre sa mga kaso-kaso na 'yan, 'di ba? Pero si Viancy po hindi po ito makaiwas, baguhan lang po ito sa YouTube. Madaling kontrolin. 'Di ba, madaling utuin. Uto-uto, eh. Oh, 'di ba? At sinasabi ko posible po itong mangyari kay Viancy, yung nangyari kay Dr. Love kasi bagito pa. Ba ba bago pa sa ano, sa YouTube. Bigyan ka lang ng sponsor ng ganyan, banatan mo nga ito, ayaw ko kasi ng ganyan, kaunting sulsul lang 'yan, oh, gano'n na yung mangyayari. 'Di ba? Oh, 'yan na nga ba yung sinasabi ko. Oh, eto panoorin natin itong, kay Dr. Love mga pre, no? Oh, eto po. Oh, wait lang, Oh, panoorin po natin itong, kay Dr. Love. Okay? Para maintindihan niyo po yung ibig kong sabihin. Ayan. Alright. Oh, ayan. Iyan na. Sorry, hindi ko talaga magagawa. Isa lang masasabi ko talaga doon sa kay Tita Iyan na. Sorry, Sino? Tita? Tita? isa lang masasabi ko talaga doon sa kay Tita Iyan na. Ayan na, sa tita, kung sino ka man tita ka na nag-uutos para manira or bakbakan yung kabilang kampo, pukin ang ina mo ka, matanda ka na, amoy lupa ka na. Oo. Saksak mo yan sa baga mong animal ka kung sino ka man. Ha? Oo. Parating niyo po ito sa kanya, buwakan ng ina mo ka. 'Di ba? Oh, ang problema sa inyo, sponsor kayo tapos mag-uutos kayo sa mga vlogger ng mga patay gutom. Buwakan ng ina mo ka, tarantado ka, minuminuto, ha? Oh, bobo ka. Huwag kang utos ng utos para sa pansarili mong interes. O nga naman, pag nakulong si Dr. Love, sasamahan mo ba sa kulungan? Putang ina mo ka. Ah, Sorry, hindi ko talaga magagawa yung gusto nyo. Maaring humanga kayo doon sa kabila dahil bumabanat siya, matindi ang mga banat niya. Ano kasi, mahirap yung ano eh. Wala tayong ebidensya kasi, Tita Iyan. Kaya yun, wala naman talagang ebidensya si Dr. Love na babanat ka sa kabila, gagawa ka ng kwento, wala ang ebidensya. Diba? Ang pangit po ng ganun. Oh, parang tinuturuan ka pa ng pangit na matandang yan na sponsor kung sino man yung mukhang ano na yan, munghi na yan, no, na tinuturuan ka paano ka ipahamak. Oh, ayun yung problema. sorry. Hindi ka dapat magsorry. Bakit magsusuri ka sa mga patay gutom na yan? Diba? Patay gutom, akala mo kung sino, no? Akala mo kung sino makapag-utos. Ang ina, sponsor ka lang naman. Ako yung sabihan mo ng ganyan, utusan mo ako sa ikakapahama ko. Padyakan kita, sampalin pa kita ng sako-sakong barya ko eh. Gago ka, wala kang silbi. Yan yung problema sa mga tao na alam mo yun, nagpapautos. Oh, nakasanayan ka, Dr. Love. Kinasanayan ka siguro na utos-utusan lang. Tapos bibigyan ka ng konting halaga, ganyan. So, wag kang pumayag ng ganun. Diba? Kasi tangina nila, hindi mo sila ka-level. Yeah? Kaya bumababa yung level ng mga vlogger dahil sa mga susunod kay sponsor, ganyan. Tangina ako, subukan nyo. Sipain ko pa kayo eh. Gawa yung gusto nyo talaga, pasensya talaga. Kahit na anong gawin, kahit na saan daanin, hindi ko pwedeng banatan yung mga taong wala naman akong resibo talaga. Oh, may pinapabanatan kay Dr. Love. 'Di ba? May utos, pinapabanatan. Ikaw na sponsor, pasan nyo nga sa akin yung mukha ng sponsor na yan. Ipapatikin ko sa kanya. Oh, na talagang pag binanatan ko yan, hindi niya makakalimutan si Ballpoint Man. Oh. Galit na galit ako sa mga ganyan yung mga nag-uutos-utos. Sa totoo lang. Nakakainit po ng ulo yung ganyan. Pangalawa, sila, kahit pa paano, nakatulong din talaga naman sila sa akin. Kaya pasensya, mahirap kasi, tita, na banatan ko sila, tapos tatawagin mo pa tita, tapos pinapahama ka? Tita, sampaling ko sa harapan mo yan eh. At the end of the day, patong-patong ang kaso ko. Anong mangyari sa akin? Nagpunta ako rito para maghanap buhay.
tumulong, mag-charity. Ay, hindi ka naman tumutulong, eh. Wag mong sabihin yung tumulong ka at mag-charity ka, hindi mo ginawa yan, ha? Nandiyan ka para magpalaki ng tiyan mo, bulsa. Real talk lang tayo dito. Nag-scout ka, okay, goods yun. Pero yung sinasabi mong tumulong, mag-charity, hindi ka nag-charity, Dr. Love. Wag mo kaming bibilugin. At maghanap buhay. Kaya nga naging Hanap buhay, okay lang yun. Pero yung sinasabi mong nagcha-charity ka, tandaan mo, ang pagcha-charity, hindi ginagawang hanap buhay yan. Kaya yung sinasabi mo na nagcha-charity ka, naghahanap buhay ka, ano yan? Nagcha-charity ka, ginagawa mo ng hanap buhay? Ang pangit naman pakinggan nun. Ha? Yung mga mahihirap, ginagawa nyo yung hanap buhay? Ayun yung isa sa malaking pagkakamali. Diba? So, wag mong sabihin yan. Nakakasuka ka pag ganyan ka. part ng aking charity si Beyonce. Tapos, yes, hinahinaid ko. Kasi wala naman dahilan. Masisira lang yung life ko. Gusto nila banatan yung kabila. Sino ngayon na naghawak sa liig? Kaloka. Hindi ko talaga kayang banatan basta wala ko resibo. Ano sa totoo lang? Pwede ka lang bumanat kung meron kang kakibat na resibo. Pero kung wala kang resibo, wala talaga. Mapresyo na lang tayo wala sa oras. Mabuti sana kung tubayan ko ninyo hanggang sa kulungan. Hindi ka man sasamahan yan sa kulungan. Magaling na mag-utos yung mga yan. Ha? Tama naman. Okay sana kung sama-sama tayo sa kulungan. Pag nakulong ako, kulong ka rin. Ikaw naman yung nag-utos. Pero hindi kasi ganun yung proseso ng ating batas eh. Ikaw yung nanira, ikaw lang talaga yung madidiin eh. Ganun lang. Yung nagsulsul sa'yo, safe yun. Paano kung makulong na ako? Sinong bubuhay sa pamilya ko? Hindi wala. Kaya mahirap po. Mababa kita daw ko lang na. Kung gusto nila mabumanat, gawa sila ng channel, sila mismo tumira. Huwag mag-utos ng tao tapos iwanan, siraan kung hindi gawin gusto. Ganun yan. Pag hindi mo na sila sundin sa gusto nila, wala na. Diba? So, hindi po sila totoong supporter, mga pre. Sila ay isang mga linta, mga pangit, na mga matatanda, na mga manyakis, na mga buwaka ng ina nila. Diba? Sila po ay mga manggagamit, sa totoo lang. Yung pera nyo, barya lang yan, tangina. Yung isasabihin nyo, mag-uutos kayo, magbabayad kayo, ganyan, or magbibigay-bigay kuno kayo, putang ina nyo, sampal ko pa sa mukha nyo yan eh. Diba? Yan yung wag na yung gagawin sa mga vlogger. Sa mga vlogger na wala nang yung binebenta na yung kaluluwa, siguro pwede kayo doon. Pero sa mga vlogger po na kahit papaano nire-respeto pa yung sarili nila, wag na wag yung gagawin yan. Baka mamaya tangina, ang balusin ko kayo eh. Nakakagigil yung ganyan mga pre, no? Mga putang inang pangit na mga matatanda, mga nag-uutos ng ikakapahamak mo mismo. Diba? Makupal. Sad talaga. Yun ang po totoo, Tita Tinti. Yun mga totoo. Ako din ay nag-iiwas din ako. At sanay na ako gaano kahirap nung nagkakaso ako dati. Kahit na pamilya ko lang kalaban ko, alam ko ramdam ko kung gaano kalaki perang inubos ko. Sige, siyempre, kailangan kong manalo. Ipanalo ko yung sarili ko. Kasi, siyempre, maniguro ka rin sa buhay mo. Kaya ayoko. Na-experience na ni Dr. Lab kung gaano kahirap makulong. Tapos ngayon, ibabalik mo ulit sa kulungan. Ang pangit naman ha. Mabalitaan na lang natin. Dr. Lab, nakakulong na. Ang dahil sa utos mong hayop ka. May punto si Dr. Lab. Ako kasi, hindi naman ako bias magbigay ng reaksyon. Ano? May punto siya. Naranasan niya na yun, yung makulong siya. Diba? Tapos ngayon, mag-uutos ka, putang inang matanda to. Ay nako. Natatawa na lang ako. Ako po. Ay baka mamaya mabalitaan natin dahil sa utos mo. Dr. Lab, dinampot na ng pulis. Ang pangit na gano'n. Dr. Lab, dinampot na ng pulis. Dahil lang sa utos mo. Katulad ng nakalagay sa thumbnail natin ngayon, ginagawa ko lang ng mga example yan, ano? Pero wala pong ganun na damputan. Example lang yan. Dahil sa utos mo, napahamak yung tao. Ano, matutulungan mo ba? Mapapalabas mo ba sa, kulungan? Kaya pagpalagay nating may bail yan. May kaso pa rin kasi lilitisin pa yan eh. 50-50, pwede kang makulong, pwedeng hindi. Masakit sa loob yun.
Nang dahil sa yung pangit kang matanda ka. Hindi ko pinagtatanggol si Doktor Lab, wala po. Ako, bigay lang ako ng opinyon ko dito at medyo nanggigigil lang ako sa mga ganyang klaseng tao, sa totoo lang. Meron na akong pinagdaanan. Tsaka pangalawa, wala tayong resibo. Yung importante sa lahat, yung bumanat ka, may resibo ka. Meron kang patunay. Pero Tama. kung ang resibo mo puro chat lang, puro hindi resibo talaga ng may OR, yung OR ang maganda kasi official receipt. Tinatanggap ng gobyerno yun. Ang resibo natin, chat lang, live lang, ay wala, di tayo mananalo dyan. Wala talaga yun. Malagay tayo sa balag ng alanganin dyan. Baka hindi man lang ako kontra-demanda kasi wala man akong resibo. Maganda sana yung baka kontra-demanda ka kasi may resibo ka. Yung durog ka talaga doon. Wala ka talagang magagawa. Yung mga yan, hindi na nag-iisip kung mapapahama kayo o hindi. Which is, naniniwala din na po ako ngayon na ganun din po ang ginagawa kay Beyonce. Meron din pong nagsusulsul dyan. Kaya nagkaganyan si Beyonce, di ba? Si Beyonce bago lang sa YouTube, nauuto-uto nila. Mabigyan lang ng kaunting halaga, barya, papayag na yun. Di ba? Kaunting sulsul lang yan, magagalit na dun sa kabila. Yun yung, maiinis na dun sa kabila, mabubwisit na dun. Dahil po yan sa kanila. Naku, galing na po ako dyan mga pre. Maraming sulsul pagdating sa community ng mga love team, ng mga anyway, sa love team lang talaga. Sa charity, kasi kung pure charity talaga, wala namang ganyan eh. Sa love team, maraming ganyan. Di ba? Maraming may sponsor na ganyan ng mga sulsul, ng mga pangit pa naman. No? Pag kinagat mo yan, mapapahama ka. Katulad kay Beyonce ngayon, kinagat nga. Naniniwala talaga kung meron, mga pre. No? Ewan ko lang po sa inyo. Pero yun lang, yung aking reaction dito, no, hindi ko na po pahabain pa. Kayo, ano po yung inyong opinion? Ayan, comment down below para mabasa naman po natin yung inyong mga reaction dyan. So, ayan, hanggang dito lang muna yung ating video. Magkita-kita po tayo sa susunod na video. Ingat po kayo lahat. Magandang araw po sa inyo.